Nung kalamansi sagad na, kaya pagka ganito pwede na po natin itong pitasin na. Yan, bukod na po yung ating mga maliliit, yung mga gaholin. Ito naman siya, oh. Kaya talagang makukuha talaga yung mga malalaki, tsaka maiiwan po talaga yung mga maliliit. Yan, sa pitasin kasi pagka ganito na yung size nya, mangangayod na lang po yung mamimitas pagka pati maliliit ay kukunin. Ayun, gaya nito, kabilang buwan natin ito mapipitas. Kaya ito yung mga Musta na po kayo mga katribya, at welcome po kayo sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa ating po mga bagong subscriber na nakatutok nitong ating vlog. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Ngayon po mga katribya, dito po ulit tayo sa ating pong kalamansi. Ito na, anong lalaki na po no, ang bunga po ng ating kalamansi. Itasin na po yung ating mga bunga. Alam nyo mga katribya, yung ganito makakatas ang masarap pong pitasin. Dahil yan, meron na po siyang mga bigat. Yan na talaga ang laki ng kalamansi sagad na. Kaya pagka ganito pwede na po natin itong pitasin na. Yan, bukod na po yung ating mga maliliit, yung mga gaholin. Ito naman siya, oh. Kaya talagang makukuha talaga yung mga malalaki, tsaka maiiwan po talaga yung mga maliliit. Yan, sa pitasin kasi pagka ganito na yung size nya, mangangayod na lang po yung mamimitas pagka pati maliliit ay kukunin. Ayun, gaya nito, kabilang buwan natin ito mapipitas. Kaya ito yung mga katribya po ng bunga ng ating kalamansi, oh. Yan, oh. Bawasan po natin ito ng mga ilang bag. Lumalaki na rin po pati po yung mga maliliit natin mga bunga. Pati rin po yung ating damo. Yan, nagpapahiwatig na siya na atin siyang i-herbicide. Ito po yung lugar natin na sa dulo ay madalas na pinipitikan ng ating mga suki na rito. Kaya ito yung ating pong pinitasan na. Kaya ngayon ang natira na lang ngayon dito yung mga gahole na. Kung hindi naman ganun ang ating gagawin mga katribya, yung po mga mamimitik ay talagang laging bubisitin yan. O kaya sa gawin rito, wala na po rito yung mga malalaki. Ito yung ating unang pinitasan. Tapos hindi naman po lahat ay ating pong natudling. Para naman po yung ating pinagpitasan, ganito, lalabasan po siya ng another po na bulaklak. Yun naman po ngayon ang magiging susunod na batch ating po magiging palakihin. Kaya yung kalamansi, hindi ka po maiinip, meron na ulit pansunod pag nakuha mo na po yung mga malalaki, dahil meron kang palakihin. Hindi mo siya makukuha ng isang pitasan. Hindi kagaya ng ibang mga gulay, gaya ng mais, isang pitasan lang yon. Pero after po nun, ala na ang mais.
Kaya kung matsyempohan mo, bagsak ang presyo ng mais, wala na. Ito yung ating mga natanggalan na po ng ating baging. Natutuyo na po siya sa ating kalamansi. At bubunuti lang natin para hindi na siya tumubo. Na kasi siya ay hindi nakuha ang ugat, tutubo pa rin yan. Yan yung ating tulos. Na nakakakuha tayo ng kalamandarin, ate po siyang pinantutukod sa marami pong mga bunga. Ay maganda po ang panahon ngayon mga katribya. Maraw na, nagpakita na si Haring Araw. Kaya lang isang malungkot na balita doon sa iba, nangamatay po yung sili dahil sa walang humpay na pag-uulan. Yung mga inabot ng tubig, tapos biglang umaraw, nababad, patay ang sili. Pero yung sili naman natin mga katribya, okay naman siya, buhay. Lalo na po yung ating panigang, buhay na buhay. Tanggalan po natin itong pwedeng sumalanta ng ating kalamansi, itong baging. Ay, dami po mga maliliit. Ayan o. Ayan, lahat po ng buwan natin meron tayong naasahan na maha-harvest. Kaya marami ito. Yung ating pong pang October, marami. Yung ating pang November, medyo marami-rami rin. Lalo na itong September. Pero paabuti na po natin ang kuwan. Marami na po nagpipita, malakas na po maubos ang kalamansi. Kaya naman may pag-asa ang ating mga gaholin. Yeah. Malaki ang pag-asa. Yung mga maliliit na bunga, malaki ang pag-asa niyan. Yung kasi mga malalaki, may presyo na yan. Kaya kung hindi ka maselan sa presyo, po pwede mo nang patulan ang 450, 400 or 500. Depende. Pag malalaki ang kalamansi mo, pwede mo siyang i-500. O kaya mas lalong mamamahal ang benta mo kung direct ka sa bagsakan. Yung ibabayad mo sa ahente o sa buyer, sa'yo na mapupunta. Lalo na ikaw mismo ang dumirekta. Ayan o, dami. Bukod na bukod ang pitasin. Ayan, dami po ng mga gaholin. Kaya sulit na. Yan ang bunga ng ating organic fertilizer. Napakasipag pong mamulaklak. Nakakaroon man tayo ng punggos, hindi po ganun karami. Hindi kagaya na dati na synthetic ang ating gamit. Naku po, maya po tayo nagtatanggal po ng sangang tuyo. Pero tayo ay napahinga po ng pag-aalis mula nang makagamit tayo ng ating organic. O, ito ang bunga. Susun-susun ng bunga mga katribya. Pati yung mga maliliit. Ang nakapagtataka rito sa ating kalamansi mga katribya, hindi po siya naglalagas ng bunga. Ayan o.
Yung hinog lang po makikita natin yung mga laglag. Pero yung mga bukong mga maliliit at mga tuloy, naku, grabe ka ako magpakapit ng bunga. Ayan, no? Masyado. Yung mga gahulin natin na ito, yan bunga ng ating organic eh. No nga, tayo magsabog dito ng 8 bulto. Kaya kailangan natin na makuha na po yung mga malalaki. Mga 1 linggo pa pwede po pa natin ito na ma-delay siya. Hindi pa gano siyang magiging hinog. Yung mga yellow reject, makapit pa rin, pero iba naman yan, nalalaglag na. Dami, Kaya tayo mga katribya, masaya na po ang ating kalooban na makita natin ang ating kalamansi kahit na siya mababa ang presyo. Pero pag nakikita mo yung bunga niya na marami, nare-relax po yung ating kaisipan. Tapos lalo pa tayong ginagana sa pag-aalaga. Kumbaga, nasusulit po yung ating alaga pag nakikita mo yung iyong kalamansi ay hitik sa bunga. Sabihin na natin, mababa ang presyo, ay natural lang po talaga dahil tag-ulan. Yan naman po talaga ang panahon ng kalamansi. Importante, meron kang nakaumang, meron kang inaabangan. Naghihintay po tayo ng pag-angat nito. Sakali man na hindi siya aangat at mananatili pong 400 to 500 ang kalamansi, ay maganda pa rin po yan. Importante, meron kang makukuha pang gastos para po sa ating kalamansi. Tsaga-tsaga lang, tuloy lang po ang ating pag-aalaga. Lahat ng ating presyo, hanggat buhay ang inyong kalamansi, makikinabang tayo. Basta tuloy-tuloy lang ang alaga mo. Kasi pagka hinintuan mo nyo mga katribya po ang alaga ng inyong kalamansi, hihinto rin po ang kanyang pamumunga. Yan po ang isa sa masasabi nating katangian ng ating inaalaga ang kalamansi. Kung minsan naman maaawa ka, sobrang dami ng bunga, talagang nakahutok ang kanyang sanga. Kung minsan naman hindi na rin minsan makalaki ang bunga dahil sa dami naman niya. Gaya niya, no? Dami nating gaholin eh. Ayan, no? Kaya kung hindi po natin tutukuran magiging kuwan siya. Nalis pala yung ating pantukod para tayong proteksyon sa bunga ng ating kalamansi. Naubos din natin itong baging at araw-araw tayo nakakalusong, araw-araw tayo nakakapaglinis. Maliban na lamang kung hindi tayo makakapasok o makakalusong sa ating kalamansi, hindi tayo makakapag alis ng baging. Kahapon ay nandun tayo sa Cavite, sa barangay o sa Mabilog, Cavite, Layong Mabilog. Shoutout po natin ang pamilya po na kung saan nakakapanood po ng ating pong vlog, na nakamonitor pala siya sa ating pong kalamansi. Pero kasi siyang kalamansi din na 300 pieces. Kaya lang nakapalibot niya lang po sa niyog.
Hindi po masyado makapagbunga dahil nakokoberan siya ng nyug. Kaya payo natin, kung mura ang arkilan ng lupa doon at walang cover ng nyug, pwedeng yun ang kanilang taniman ng kalamansi. Para maganda siya, magandang anihin. Dahil sa lugar nila maganda po ang presyo sa palengke. Nakaka-harvest na rin siya, kaya lang hindi gagaya nga po nun sa atin na marami. Kaya inaalam rin niya po yung paraan ng pag-aalaga. Ayan o. Kaya kasi sa atin puno ng bunga ang kalamansi natin Ayan. Kaya marami po itong matitira pag pinasok po natin, pinapitas. Hintay lang po natin na tuminag-tinag para yung pansunod natin ay lumaki. Ito, nasangal na ito. Sa dami ng bunga, sangal lang ating kalamansi. Ayan. Kayok-kayok na Ayan pa. Kayok-kayok. Kaya bukod na dahil mga maliliit. Sa maliliit po na yan, meron tayong pag-asa. Marami nga lang po tayong mga alagang langgang. Ayan, nakakatawang pitasin pagka ganyan karami po tsaka malalaki, madali pong makapuno ng bag compare natin doon sa mga maliliit ang bunga. Ayan, nakahutok. Ito. Parang kailan lang ito maliliit ngayon mahataw na sa bunga. Hataw na. Ayan, uminit na uli. Ayan, nagkuhan lang po tayo mga katribya sa ating pong kalamansian. Para makita natin kung marami pong mga reject. Wala pa naman pong gaano na reject po siya. At marami pong makakaabot pa sa presyo. Isa rin po kasi yan, pagandahan sa kalamansi, pwede pa natin siyang ipag-antay na hindi tayo makikisabay doon sa kabagsakan. Kasi tayo ay nakisabay sa kabagsakan, wala pong matitira ang inyong magiging harvest. Mauuwi ko minsan yan sa ahente at saka mga mamimitas. Ang mamimitas kasi pag ganyan pong mababa ang kalamansi, 100 po ang paupa namin. Kukunin naman po ng mga mamimitas sa kapal ng bunga. Hindi na po talo ang mamimitas doon. Dahil sa baba naman po ng presyo ng kalamansi saka sa kapal lang kanya mapipitas. Sulit na siya. Makapitas siya ng 3 bag, may 300 siya. Pag 4 na bag, may 400 siya. Yeah. Okay, sige mga katribya, God bless po at kita talaga po tayo po bukas. Ang ganda ulit po ang panahon. Tayo po makakapagtrabaho muli sa ating pong kalamansi. Medyo mahaba-haba rin po ang naging biyahe po natin. Kararating lang natin halos. God bless po sa inyo mga katribya. Bye bye.